Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, August 19 na po, 2025, lalabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility etong si Tropical Depression Waning, no, or Bagyong Waning. Pero may panibagong banta po ng sama ng panahon na posible pong mabuo dito sa may bandang silangan ng ating bansa, no? At may chance ang maging bagyo. Tatawagin ho itong bagyong isang kasunod nitong si Waning kapag nabuo na bilang isang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So aalamin natin yung mga detalye, pero kung bago ka lang, please huwag mo nakakalimutan na mag-like and subscribe at pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. Kabayan, sa kasalukuyan ho, no, ay tatlong sama ng panahon ho ang ating minomonitor. So tignan nating mabuti, no. So ito yung isa, mga kaibigan. Unahin na muna natin itong tropical depression na ito, or mahinang bagyo din ito, no. Pero nasa labas ng PAR, walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Yang sama ng panahon na yan, mga kaibigan, or mahinang bagyo na yan, yan ho yung kakonek, no, nitong si Habagat nung mga nakaraang mga araw. Kaya nakita nyo naman, tuwing hapon po umuulan, hindi lamang yun sa mga localized thunderstorm, dahil po yun dito sa tropical depression na sinasabayan ng Habagat. Ito ho si Bagyong Waning. Ngayong araw din po ng Martes, no, ay lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Makikita nyo naman, no, palayo na siya. Ito, meron siyang lokasyon ngayon, mga kaibigan, alas 2 ng madaling araw. Ang naging lokasyon ho niya ay 595 kilometers northeast of Itbayat, Batanes, no. Tropical depression category pa rin. Lalabas ito ng PAR bandang alas 2 na po ng hapon, no, ngayong Martes. So wala naman na itong direktang epekto yung tropo extension ng kanyang hangin. Hindi na rin masyadong nakakaapekto sa ilang bahagi ho ng Batanes. So lalabas si Bagyong Waning, may panibagong sama naman ng panahon na posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Tara, silipin natin, mga kaibigan. Ito ho, no, kung makikita nyo, ito po ay isang pamumuo ng kaulapan, no? Cloud cluster, 35 kilometers per hour. May chance sa loob ng mga ilang oras, no, sa mga susunod na mga oras, na maging isang ganap po na low pressure area. Pero kapag ka naging low pressure area ito po ay may low chance pa naman na maging tropical depression o mahinang bagyo. Pero hindi po natin ni-rule out yung mga posibilidad na po pwedeng mangyari. Kapag kasi naging bagyo ito, ang direksyon niya ho, mga kaibigan, ay papunta po dito, no, sa may bandang Central Luzon, Extreme Northern Luzon, ilang bahagi ho ng Visayas, no. May hangin siya, mga kaibigan. Ito ho, tignan niyo mabuti, no, tignan natin mabuti. Yan, yung sirkulasyon ng hangin na yan, yan ho yung humahatak sa kanya. Mas maganda ho sana yung nangyaring senaryo, may high pressure sa taas para doon siya pumunta. Alam niyo, mga kaibigan, minsan yung mga cloud cluster, yung mga low pressure area, kung saan po yung way or direction ng hangin, doon po sila pumupunta or tumutumbok. Pero kapag nabuo na po bilang isang malakas na bagyo, or sabihin natin from tropical depression, tropical storm, typhoon category, super typhoon category, yan, mga kaibigan, hindi na yan kayang hatakin ng mga high pressure ng hangin. So ngayon, ang Habagat naman natin ay patuloy din pong nakakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Bago natin alamin yan, meron tayo ngayon tinatawag, mga kaibigan, na Tropical Cyclone Threat Potential. So ipapakita ko mabuti. Etong sinasabi natin na sama ng panahon na yan, yung pamumuo ng kaulapan na yan at magiging low pressure area, ay pasok po sa week 1 natin simula August 18 hanggang August 24, no? At ito po, mga kaibigan, ay nasa low to medium chance na maging ganap nga po na bagyo kapag naging low pressure area na. So sa week 2 naman natin, mga kaibigan, meron tayong tatlong sama ng panahon na namomonitor, no? At lahat naman ho yun ay nasa low chance maging bagyo. Hindi ito, mga kaibigan, may panibago yan. Week 2 natin, pasok yan ng August 25 hanggang August 31. So maging handa po tayo sa mga posibilidad na pwede pong mangyari. Ngayon, ang senaryo natin na magbibigay ng mga pag-uulan ngayon sa ilang bahagi ng ating bansa ay dulot po ng Habagat, southwest monsoon, kasama na rin po ang mga localized thunderstorm. May tinatawag pa rin tayo, mga kaibigan, na forecast weather conditions. So aalamin natin, mga kaibigan, yung mga lugar pa rin na posibleng maapektuhan. So isa-isahin natin, mga kaibigan, no? Narito po, no, sa area pa rin po ng Ilocos region, no, kasama ho dyan ang Zambales, ilang bahagi ng Bataan ay posible pa rin maapektuhan ng sama ng panahon, no,
Dahil eto nga pong low pressure area or sabihin natin tropical depression na ay hindi pa naman totally nakakalayo, no? Medyo malapit pa rin naman siya. Do lalabas naman na ng par itong bagyo na to, si Bagyong Waning, pero yung sirkulasyon ng kanyang hangin, ayan, makikita nyo naman, umiikot pa rin siya. So may epekto pa rin siya mga kaibigan, pero hindi niya na kayang palakasin ng habagat, no? Kasi masyado na siyang mahina. Kahit eto mga kaibigan, yung bagyo na yan, hindi na rin kayang palakasin ng habagat. Mahina na rin siya. So ang tsansa ngayon mga kaibigan sa malaking bahagi po ng Metro Manila, no, ay makakaranas po ng magandang panahon, no? Medyo malinsangan, mainit sa umaga, sa tanghali. Pero asahan natin, take note, bandang hapon ho, no, hanggang sa gabi ang mga localized thunderstorm, no? Mag-ingat tayo sa banta ng mga posibleng mga pag-ulan. Yung mga biglang bugso ng pag-ulan mga kaibigan sa malaking parte ng Metro Manila, ilang bahagi ng Visayas, kasama na po ang ilang bahagi ng Mindanao, no? Possible kapag sobrang init, ito i-monitor nyo mabuti. Kapag sobrang napakainit ho sa umaga hanggang sa tanghali, asahan nyo bandang hapon ay bubugso po ang mga pag-uulan. Bakit? Yung sobrang init nag-evaporate yan mga kaibigan. Doon nabubuo yung mga ulap mga kaibigan bandang hapon. So nagkakaroon ng sirkulasyon ng hangin na sinasabayan ng habagat. Kasama na po dyan etong tatlong sama ng panahon. Connect-connecta po kasi yan mga kaibigan. May high pressure din sa taas, which is yun po ang nagdudulot ng biglang bugso ng mga pag-ulan. Napapansin naman natin, yung mga pagkulog at pagkidlat pa nun, usually sobrang malalakas po talaga, no? At talagang kayang magpabaha. Yung ganong klaseng ng lakas ng pag-uulan mga kaibigan, dulot ng localized thunderstorm sa bandang hapon, lalo na sa Metro Manila, ay merong dami ng tubig na 50 to 100 mm sa dami ng ulan. So sapat yun magpabaha mga kaibigan, no, sa mga bahaing lugar. So mag-ingat po tayo sa mga posibilidad pa rin po na pwedeng mangyari. Ngayon may nagtatanong sa atin mga kaibigan, dahil nga po etong si Bagyong Waning, no, ay mahina lamang, no? Tropical depression. Ipagpasalamat natin mga kaibigan, no? Hindi siya naging typhoon category, hindi na minsala, hindi naglandfall sa ating Philippine landmass. Thank God, oh, salamat sa Diyos. Ito pong isang sama ng panahon kapag naging isang bagyo, ito, no, makinig kayo mabuti. Kapag ito ay naging isang ganap na bagyo, possible same scenario mangyari dito nga po, no, kay Bagyong Waning. Magiging mahina din siya mga kaibigan na bagyo hanggang tropical depression to tropical storm lang yung pinaka malakas niya na pwedeng maabot, no? Dahil wala na pong sirkulasyon, masyado ng hangin. Ang habagat tumihina na mga kaibigan, no? Buti na lamang po. Kaya naman yung mga kababayan natin na nag-aalala, nakakarinig ng bagyo, ang sinasabi kasi ng iba, pagka naisip nila pumasok sa kanila yung salitang bagyo, malakas na. Tulad nito, mahina ang Bagyong Waning. Etong susunod na bagyo, si Bagyong Isang. Kapag ito mga kaibigan nabuo, asahan nyo mahina lang din yan. So ganun yung senaryo, no? Kahit sabihin natin na 2 hanggang 3 bagyo ang pumasok sa PAR ngayong Agosto, sa Setyembre naman 2 hanggang 4 mga kaibigan, hindi naman lahat yun malalakas na mga bagyo. Ngayon may nagtatanong sa atin, paano daw po ba nalalaman yung mga dami ng bagyo, no, na dumadating po sa atin, no, buwan-buwan. So meron po tayong ginagamit na mga advanced weather system mga kaibigan, which is doon po nadedetect, no, sa advanced forecast. Makikita kasi yan yung sitwasyon ho na yon dahil po sa mga kaulapan, sa formation ng mga ulap, yung mga sirkulasyon ng hangin, dyan po yan nadedetect, no? So may mga advanced system po tayo na ginagamit. So wag ko kayo magduda dahil most of the time may nagiging accurate naman, no? Agosto, 2 hanggang 3 bagyo. So nakatatlo na tayo dito kay Waning. At kung sakali man maging bagyo itong si Isang, ito pang kaibigan, pang-4 siya ngayong Agosto mga kaibigan, no? At pang-9 naman ngayong pong 2025. So maging handa na lamang tayo mga kaibigan, wag na ho tayong reklamo ng reklamo. So eto na mga kaibigan, sinasabi ko, kahit ho wala naman tayong malakas na bagyo na minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, actually, hindi naramdaman yung impact ni Waning, no? Pero maging handa pa rin po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. So ano-ano yung mga dapat nating gawin? Sa area ng Metro Manila, Visayas at Mindanao, no, yung mga bahaing lugar, linisin ho natin yung ating kapaligiran, yung mga basura, plastic, usually bumabara yan sa mga kanal. Yun po ang nagiging isa sa dahilan, no? Hindi ko naman sinasabihin na yun ang pinakadahilan, pero isa yan sa nagiging dahilan kaya po nagkakaroon ng pagbabaha. Naalala nyo nung nagkaroon ng habagat nung nakaraang buwan, ang bilis ng pagbaha mga kaibigan.
tapos ang tagal humupa. Paano? Yung mga drainage, puro plastic, puro basura, no? Hindi na nga maayos ang drainage, tapos hindi ka pa maglilinis, no? Dapat maglinis, maging responsable tayo. So, yung pangalawang mga kaibigan, no, ay dapat lagi kayong maging updated sa lagay ng ating panahon, especially yung mga nakatira po sa mga paanan ng bundok, sa malapit sa mga ilog, dahil kapag hindi nyo alam ang balita sa lagay ng ating panahon, tapos magugulat na lang kayo, bigla pong umuulan ng malakas, isisisi natin sa gobyerno kung bakit hindi nagbibigay ng abiso. Pero may abiso naman, tayo lang po sa sarili natin ang hindi nakakaalam. So pangatlo, ito na, mag-imbak po tayo ng sapat na pagkain na tatagal ng ilang araw. Dahil kapag mayroong mga heavy rainfall warning, mga rainfall warning mga kaibigan, yellow, orange, o red warning mga kaibigan, yan po ay talagang tuloy-tuloy yung pag-uulan. So mas maganda nakahanda tayo. Lalo na yung mga nakatira sa Mindanao, sa Visayas, yung mga matataas at mabababang lugar dyan, malapit sa mga ilog, mag-ingat ho tayo, no? At ito pa mga kaibigan, i-safety rin natin ating mga electric appliances. Alam niyo ba, may nakuryente last time, no? Dahil hindi naging handa, no? Itong sinasabi natin na bumaha ng biglaan yung mga electric appliances, nakasaksak pa, nagkaroon ng kuryente. So, mahirap talaga. At dagdag din natin mga kaibigan, yung mga importanteng papeles, mga dokumento, dapat po naka-plastic yan. Kapag mayroong mga pagbabaha, dapat agad-agad, alam nyo, mga papeles ang una nyong kuhanin, wag yung mga appliances, no? Dahil mabibili pa naman yan sa ibang pagkakataon. At eto rin po mga kaibigan ko, no, idadagdag ko rin. So, manalangin tayo na eto nga pong susunod na bagyong Isang ay hindi po direktang tumama sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ipanalangin din natin na hindi ito maging malakas na bagyo, bagkos malusaw habang dumadaan mga kaibigan dito, no, sa Pacific Ocean, sa karagatan na yan, at lusawin, no, ng hangin. Hindi na siya mabuo actually, pero hindi pa rin naman natin i-rule out yung mga posibilidad, no? Hindi tayo nagsasalita ng tapos na malulusaw ito dahil kung tignan nyo direction niya, pero may posibilidad niya magbago. So time to time, day by day, nag-update tayo. So, dapat po lagi kayong nakaantabay sa ating weather update. So, kamayan, yan muna ang pinaka-latest update natin. Kung may nakalimutan ako, i-comment nyo na lamang po. At kung nakaabot ka kabayan sa pinakadulo ng ating video, ako'y lubos na nagpapasalamat sa iyo, lalo na sa aking mga solid supporters. Napakarami nyo ho, no? Hindi ko kayong maisa-isa, pero babawi na lang ako sa inyo one time. Yan muna ang pinaka-latest natin, and please, huwag nyo kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.